Pastor Tokero. Okay. Amen. Pastor Tokero. Palakpakan na natin. Naalala ko yung Amerikano yung sa Antipolo. Actually, the Loma Baptist Church is taking over a work of an American missionary in Metro View Baptist Church. At in-introduce niya ako, sabi niya that Pastor Tokero is one of my favorite preacher. Sabi niya. And then when I stood up at the pulpit, sabi ko, yeah, I'm his favorite preacher, but he never invited me to come and preach. For the last 4 years, I was his favorite speaker, pero 4 na taon din ako invite. Pero nung sinabi ni Pastor na kaibigan niya ako, you don't have to be a favorite speaker para ma-invite. Dapat lang kaibigan lang. I bring you greetings from the Loma Baptist Church. I know it's becoming late, but I appreciate yung inyong pong faithfulness to come on today is Tuesday night. Sa amin, Bible Institute namin ng Monday and Tuesday. So, dire-diretso rin kami Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. And then we have a lot of in common Bible studies. Doon ang opportunity sa mga eskwela. Ang mga eskwelahan is open. And I believe we adopted one school for teaching the values instruction. Kaya ang mga members din, professionals, they are going into the classroom and reaching young people. And then also boys and girls for the Lord Jesus Christ. Amen? So while you are doing 9 hours away from us, ayun naman, kami naman ay nandoon. We're trying to reach our own Jerusalem. At ito ang Jerusalem niyo habang kayo nandito. And I appreciate po yung inyong prayers, ang inyong support, at ang partnership natin. And I really am thankful for the opportunity once again na makabalik muli dito. At sana po ang aking pagpunta dito ay maging fruitful. Panalangin ninyo na magamit po ang inyong lingkod sa mga sandaling ito. I know what Pastor John can really do a better job than me. Ewan ko lang bakit may mga guest speaker pa. And sometimes iniisip ko, ang mga guest speaker, as I have said last year, nagiging matagumpay lang dahil meron kayong preparation na ginawa. But actually, let's just pray that the Holy Spirit would use each one of us. At alam ko na marahil may maririnig kayong mga bago sa mga sasabihin ko, pero ito sasabihin ko sa inyo ay totoo ito. Wala pong part-time at saka full-time ministers ng Panginoon. Kung kayo po iligtas, lahat po tayo ay nasa full-time. Amen? Amen? Kasi pare-pareho naman tayo nakatanggap ng eternal life. Diba? Pare-pareho naman tayo naligtas, pare-pareho naman tayo nailigtas ng Panginoon para hindi tayo mapunta sa impyerno, mapunta ng langit. Kaya pastor po kami, pastor po si Pastor John, engineer pong iba sa inyo, teacher pong iba sa inyo, magagawa pong iba sa inyo, laborer po ang karamihan, marahil na nandito, pero lahat po ay full-time. Dahil ang Holy Spirit naman ay hindi umaalis sa ating puso hanggang sa pagdating ng Panginoon o sa pagdating natin sa langit. So, I pray that that thought will prepare our hearts for why we are trying to once again motivate each one para sa pagpapatuloy natin sa ating involvement sa world evangelism. Tonight, I was blessed with so many prayer requests. I was blessed with the singing. Your singing, inatanong ko nga si Brother Jemar, nakikinig ba tayo sa lakas? Sa lakas ng kumanta? Siyempre, may mga butas-butas pa rin. Bulan ko yung aircon na yan, pumapasok ang boses nyo dyan, siguro sa sobrang lakas lang, sa sobrang init sa labas, hindi nakakarating. Yung heat wave siguro, no? Kaya hindi lumalabas yung mga boses nyo, pero pinakabahan din ako Ang lakas-lakas yung kumanta sa kusina. Madaan na kami dyan. Di ba yung amoy ng niluluto, mapasok kayo, nakakamoy. Ayun po kayo mga boses ninyo. Okay, so,
Thank you for yan po ay talagang mga patunay na kahit ganito na medyo restricted tayo pagdating sa ganitong pagtitipon, nakakakanta pa rin tayo at alam natin yan ay bunga ng Espiritu ng Diyos. Amen. Kung wala pong Espiritu ng Diyos, wala pong magtitipon ng ganito. Amen. And that is an indication that Berean Baptist Church is the Church of the Lord Jesus Christ here in Qatar. The singing is powerful because of the Holy Spirit, and preaching, yung ginagawa ninyo dito, is a fruit of the power of the Holy Spirit. And I was blessed with the prayer request. Thank you for praying with us for Sister Joyce. Yung pong kanyang brain is about 75% damage. He is in what we call PVS, yung permanent vegetable stage. And we're preserving her life because it is the Lord's call kung kailan siya pupunin. I was asking the doctor if may life support siya, i-preserve natin ang buhay niya kasi buhay siya. So bibigyan pa rin natin ng gamot, Doc. Yes. Paano natin? Pwede pa lang magkaroon ng heart failure kahit na sinusustain mo ang buhay ng tao. So we're still hoping that yung winning time nung yung period nung yung pag-alis ng life support, yung ventilator sa kanyang body, nakarating siya sa 40 minutes na wala siyang life support pero napagod siya. So, ipe-prepare na naman yung katawan niya for the next few days and then susubukan ulit. So, ganun pala. So, patuloy din pag-pray. The Lord has been providing every need along the way, and thank you, Berean Baptist Church, for praying and also sending help. Before I left Loma, I told our people na in case something happened and the Lord will take her home, na-prepare ang funeral home, na-prepare ang interment kung saan siya ililibing. And then, naisip-isip ko na rin na bumili na rin ng iba pang mga lote. Baka yung mga pastor na katulad ni Pastor Jan ay andali na rin, handa tayo. Kasi nag-ano po kami kami po yung Laloma Baptist Church. Kilala po ang Laloma sa atin. Tapos ang Laloma Baptist Church, pag namatay ang member, pupunta kami ng Laloma, pwede yung Baptist. Because it's a Catholic cemetery. Hindi pwedeng ilibing. So, sa norte na lang kami nagpunta. So, makikita kami doon ng Green Park. Total, kulay green naman yung building namin. So, bumili kami ng 10 lote. Sabi ko sa mga pastor, pastor, meron na pala tayo dito. Naka-reservice gusto mo mauna. Pastor Ruben, sabi ko, Pastor Ruben, ito po yung isa namin mag-milestone. Ready na. Kung talagang kukunin ka ng Panginoon, kakaisang patatim na lang yan. Mahilig kasi sa patatim. Pag nagpunta po rito, Pastor, huwag yung pakakainin ng gano'n. Ibabad nyo na lang sa labas. Sapat na yun, mamamatay na yun. Ganyan lang po kayo. Pero sabi niya sa akin, nung nagkaroon kami ng vision trip sa Aurora Province, sabi niya, Pastor, huwag kayo magsasabi na ako mauna. Baka mauna pa kayo sa akin. Totoo nga naman. Sino mo mag-aakala nga si Sister Joyce, biglang magkakaganon. Diba? So, kanya-kanya lang po tayo. Amen? So, paalala lang sa mga katabi nyo. Sabi ko sa inyo, na-bless ako sa mga prayer requests, but I just want to give you a Bible study tonight in Ephesians chapter 3. Will you please open your Bibles sa Ephesians chapter 3. And I would like to add 3 important requests sa ating mga itinanalangin, and maybe this Bible study will somehow prepare our hearts for the missions conference. And of course, hindi nagiging matagumpay ang gawain ang ating mga paghahanda kung ito'y hindi pinapanalangin. Amen? Amen. At kinakailangan natin ang bawat isa sa gawain dahil lahat tayo tinawag ng Panginoon, at ito po ang pag-aaralan natin. I entitled this message,
Paul's prominent prayer. So lahat po nagsisimula sa letter P. Paul's prominent prayer. The word prominent ay ibig sabihin niyan, ito ay very significant, very important na panalangin. Lahat po ng binanggit niyo ngayong gabi ay very important na mga prayer requests. But as we go to this passage of Scripture, babasahin ko po para sa inyo, sundan niyo po ng inyong mga mata ang verse number 14 down to verse 19. Ito po ang prayer request ni Paul para sa mga Ephesian believers. And I believe that by the Holy Spirit's inspiration, isinulat ito sapagkat ito'y mahalaga na dapat din natin ipag-pray sa panahon natin ito para sa ating sarili at para sa iba. Sabi po sa verse 14, "For this cause, I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and in earth is named." Ephesians 3, verse 14. Alright? Ephesians 3, verse 14. Verse 16, "That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man." Verse 17, "That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God." Dito po sa mga binasa nating mga talata, makikita natin ang tatlong napakahalagang prayer request ni Paul. At I pray na ito ay maging part ng ating idadagdag sa mga prayer requests, because sometimes we pray for others, di ba? We pray for the needs of others, and we teach to be selfless people, di ba? Huwag nating intindihin yung sarili natin, but there is really something in this prayer that we need to pray para sa ating sarili. At ito yung ilang mga bagay na binanggit ni Apostle Paul. Tayo po muna manalangin. Ang manaming Diyos na banal, sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo, maraming salamat po sa kaligtasan namin by grace through faith in Jesus alone. We thank you, Lord God, for your precious blood, and that the blood of the Lord Jesus Christ continue to cleanse us from all our sin as we confess our sin to you, making it an agreement between you and us, Lord God, na kapag inamin po dito, alam po namin kami patuloy mong nililinis. Salamat po sa eternal power ng blood ng Panginoon Jesucristo upang kami hugasan, lilisan, upang kami maging karapat-dapat sa paglapit based on the righteousness of the Lord. Salamat po sa privilege of prayer, and what a wonderful invitation, Panginoon, na binigyan po sa amin in Jeremiah 33:3, that if we will call unto you, we know that you will show unto us things, great and mighty things that we do not know. But we thank you, Lord God, sa mga things that we know already. Things that is being revealed dito sa mga verses na ito that will strengthen our prayer life so that we can learn to pray dito po, Panginoon Diyos, sa mga talatang ito. So Lord, as the disciples asked thee, the Lord Jesus Christ, Lord, teach us to pray. It is also our prayer continually that you will teach us to pray para patuloy po kaming maging handa at maging malakas sa aming pong paglilingkod sa iyo. Salamat po sa bawat isa, sa effort, sa sacrifice, at salamat din po sa opportunity for bringing me back here to be with fellowship with these dear saints. At salamat din po, Panginoon, sa beloved Pastor Johnny D. Narvaez. He will continue to serve you here. We pray that you bless his family as they are nasa Philippines po sila, Panginoon, na mag-ingat sa kanya. Salamat po, samahan mo kami at batid po namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, this is Paul writing to the Ephesian believers. Now, si Pablo po ay nasa kulungan nung sinulat niya po ang mga liham na ito. Merong 4 na liham na sinulat si Paul nung siya ay nakulong sa unang pagkakataon. Ephesians, Colossians, Philippians, at saka yung Philemon. Okay? Ang sabi po dito ni Paul,
Sa verse 1, "For this cause I, Paul, the prisoner of the Lord Jesus Christ, for you Gentiles." Okay? Siya po isang prisoner. But not only that he was a prisoner, he is also a pioneering missionary to the Gentiles. Siya po ay missionary. Okay? At hindi lamang po siya po ay hindi lamang pioneering missionary, siya rin po ay preacher of the gospel of Jesus Christ. Now, isa sa magandang pag-aralan sa buhay ni Paul ay yung kanyang prayer life. He is really a man of prayer. At dito makikita natin na may binanggit siya na nung sinabi niya ito po yung lumabas sa kanyang puso, sa kanyang pananalangin sa Panginoon. But let me mention to you first of all yung posture niya nung siya nag-pray. Yung postura niya, yung paano siya nag-pray. Sabi sa verse 14, "For this cause I bow my knees." Nakaluhod po ang kanyang mga tuhod nung siya po ay nag-pray. Ito po ay prominenteng posisyon para sa bawat mananampalataya. Iba't iba po mayroon pong iba't ibang postura ng pananalangin. May nagpipray ng nakatayo, may nagpipray na nakatayo na nakataas ang kamay. In fact, talagang sinabi ng Bible na kapag nag-pray tayo ay magtaas ng kamay, lifting up holy hands, nakatingala sa langit, di ba? Meron namang nagpipray ng nakaupo, lalo na pag tayo ay kakain, nakaupo, di ba? Amen? Meron namang gusto mag-pray, nakadapa. Nakadapa, pastor. Di ba? Siguro dahil yung mga sa pagsisisi. Yung iba ay nakaluhod, na nakatiklop pa ang katawan, at dahil sa matinding kalungkutan at pagsisisi. Pero wala ko nakitang nagtipray ng maliban lang talaga kung bedridden na. Yung talaga may sakit at nakahiga. Pero wala ka naman sakit at nakahiga ka mag-pray, may problema yan. May sakit spiritually. Ano? Diba? Pero kung isa niya naman madalas, di ba, nakahiga ka, isa na mag-pray kung nakahiga. Pero kung nag-pray ka nakahiga, dapat 2 segundo, tulog ka na eh. Diba? Hindi piling ka rin sa mag-postura mo kapag nag-pray ka, ikaw ay nakahiga. In fact, hindi rin ako nagsasabi sa inyo na magandang postura na kapag nagbabasa tayo ng Bible, ay nakadapa sa bed. Eh, sigurado mamaya, una mo na yan. Hindi talaga maganda. Pero, yun ang pinakamasarap na posisyon. Pero yung lumuhod, lalo na kapag medyo mabigat-bigat ka katulad ko. Kaya, ako gusto ko rin lumod, pero kinakailangan may cushion talaga yung tuhod. Nararamdaman ko dati, isang unan lang, pwede na ngayon, 2 unan. Kasi sa iba na eh. Iba na yung nararamdaman ng tuhod. Pero, ito po yung prominenteng posisyon ng panalangin na ginagawa ni Paul. Sa verse 14, "For this cause I bow my knees." And it is so important na kapag tayo mag-pray, tayo lumuhod sa Panginoon. And the second thing is sa verse 14 is the preeminent provider. "I bow my knees unto the Father." So yung posture is kneeling down. Pero yung preeminent provider is the Father in heaven. He is the prominent person involved in prayer. Kasi ang prayer hindi yan form, hindi naman po sa form. It's not a form of godliness. Ito po'y talagang alam mo yung sinong kinakausap mo. That makes prayer an exciting and a very serious matter before God. So, bowing my knees unto the Father. And then also, the purchased possession. Yung prominent people of whom the whole family in heaven and earth is named. Kita niyo yung mga nasa heaven na, mga nauna na sa atin. Pero tayong mga nasa lupa pa, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, nakakapit ang ating mga pangalan. That's why we pray in Jesus' name. Siya yung ating pinaka first fruit of the brethren, na ang ginagawa ng ating Panginoon Jesucristo na tagapagligtas, siya po ang nag-intercede sa atin, sa prominent provider natin, ang God the Father, who loves us so much. Amen. So kapag nagpipray tayo, makikita natin dito yung
yung tatlong bagay na ito. Sa postura pa lang, yung preeminent provider, which is the Father, and the purchased possession of the Lord Jesus Christ, which is the prominent people in the New Testament, and we are talking about yung mga naligtas. Amen? Are you saved? Amen. So, ang pangalan mo, ikaw ay pinangalanan ng Panginoon. Ikaw ay isa sa mga anak niya. Now, as we go to the first thing na talagang na makikita natin prominent prayer request, tingnan niyo po sa verse 16, that He would grant you according to the riches of His glory, and this is the prayer request, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Yan po ang unang-unang prayer request na tiyak na sasagutin ng Diyos. Hindi ba kapag nag-prayer tayo, marami mga prayer na ang sagot ng Panginoon ay yes. May mga sagot ng Panginoon na no. May sagot ng Panginoon na wait. Pero ito po prayer request na ito po ay prayer request na tiyak na sasagutin ng Diyos ng yes. Hindi no ang sagot ng Diyos dito. Hindi wait ang sagot ng Diyos dito. Ang sagot ng Diyos dito kapag ito ay pinanalangin natin ng tapat at taos sa ating puso, ibibigay ng Diyos ang kalakasan sa pamamagitan ng Espiritu niya upang mapalakas ang ating inner man. So, strength for the inner man. Most of our prayer request is a request for physical strength. Let's pray for yung kalakasan ng katawan, di ba? Pag-pray natin yung kagalingan sa katawan. Pero ito pong prayer request na ito ay hindi po panalangin para sa outer man. The outer man speaks of the physical body. Thus, the prayer request is a strength for the inner man. Yan po yung isang makikita natin dito sa panalangin na ito. So the first prayer that God will surely answer is the prayer for the strength of our inner man. And the person involved dito sa request na ito is the Holy Spirit of God. And that made it so very important. Kasi ang involved dito sa hinihingi mo, ang banal na Espiritu. Relationship itong mga pinag-pray natin dito. Personal relationship mo sa Panginoon. Ang makakapagbigay ng lakas lamang sa ating inner man ang Holy Spirit. Amen. Ang Holy Spirit ay isang major doctrine sa Book of Ephesians. It speaks about His healing, yung pagkatak sa atin bilang anak ng Diyos, pati yung feeling ng Holy Spirit na napakahalaga upang maging powerful at maging gamit-gamit yung pag-aawitan natin, because sabi sa Bible, Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. And then after we are filled with the Spirit, that's the time we can teach one another in songs. That's the time we can teach one another in songs. Right? So, speaking to yourselves, hindi nga singing to yourself, but speaking to yourselves in songs and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart. Yun yung inner man. Diba? Pagka malakas ka, masigla ka, spiritually, talagang natural na lang na lumalabas yung kanta na nagagawa ng Holy Spirit sa ating puso in whatever situation meron tayo. So the Spirit feeling strengthen our inner man, and this is a very prominent prayer request, and even more important than physical strength. Kasi nakikita na ba kayo ng tao weak physically pero strong sa inner man? Diba? Si Apostle Paul, isa sa mga example natin na sinabi niya na meron siyang thorn in the flesh that makes his outer man weak. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko tatanggalin ang physical infirmity niya, yung thorn in the flesh. Pero bibigyan kita ng biyaya. Kaya nasabi ni Paul that he would gladly rejoice sa kanyang kahinaan so that yung strength ng Diyos ay nasa kanya. Amen. Hindi rin naman maganda na nakakita ka ng magandang pangangatawan, ang lusog ng pangangatawan, ang laki ng katawan, pero mahina naman ang spiritual ng pagkatao. Yeah. Diba?
So dito makikita natin na napakahalaga to. We cannot fulfill God's will if we are not going to do it in His strength. Amen. Ang paggawa ng kalooban ng Diyos, hindi physical product. Yes. Ang paggawa ng kalooban ng Diyos ay spiritual strength. Amen. Maraming mga malalaking katawan, hindi magawa ang kalooban ng Diyos. Totoo yun. Yung mga malalaking katawan. Ang nag-decide. Masabi, ang kalooban ng Diyos. Di ba? Ang asawa nagpapasakot at ang asawa nagmamahal. Di ba? Ang kalooban ng Diyos. Right. Amen. Kaya meron mga takot sa asawa. Alam kaya ko sa kalooban ng Diyos yun. Ang laki ng katawan niya. Now, napakaliit pala ng prayer request natin kapag ang ating hinihingi kalakasan palagi physical. Amen. Kasi sa totoo lang, kung gusto mo ng physical na kalakasan, pasalamatan mo na lang ang mga vitamins. Ito, pagkain lang yan eh. Kumain ka ng masustansya. Di ba? Iwasan mo ang mataas na kolesterol. Kaya naman ako pastor, paalala rin sa'yo. Di ba? Pero, pagdating sa inner man, prayer request talaga eh, that we might be filled with the strength of the Spirit. Amen. Dahil ang paggawa ng kalooban ng Diyos at involvement sa gawain ng Panginoon, ang mahalaga dyan ay spiritual. Merong isang music teacher na gusto niya maging composer. Ang pangalan niya si Holland Opus. May pelikula itong ginawa. Hindi na pelikula itong kwento itong music teacher ko. Frustrated siya. Gusto niya maging composer pero hindi siya naging matagumpay. So he took a job na maging isang music teacher sa isang high school. So meron siyang isang estudyante. Okay? Ang pangalan ay si Miss Lang. Miss Lang. Ang pangalan niya, Lang. Hindi ko nilalang yung Miss. Miss Lang. Siguro ito Chinese. So, very serious naman na bata ito na nag-aaral ng clarinet sa kanyang class. Nagpa-practice palagi. Tinutulungan siya ni Mr. Holland para matuto siya, but hindi siya nag-improve. So one day, pumasok siya sa music class niya, binigay niya yung clarinet niya, sinabi niya sa kanyang teacher, Mr. Holland, give up na ako. Ayoko nang tumuto. I'm going to quit. Please give this clarinet to someone that can play the clarinet better than me. So, nung palabas na yung estudyante niya, palabas sa music room, sinabi ni Mr. Holland, is it any fun? Tinapon niya pa ng tanong. Sabi nung bata, I wanted it to be fun. Sabi nung teacher, you know, Miss Lan, I think we have been doing it wrong. Kasi sinabi niya sa sarili niya, kasi frustrated na din siya. We've been playing the notes on the page. Inusundan lang natin yung binabasa natin sa papel. Sabi niya, bata, medyo nagtanong, but what else to be played in music but the notes on the paper? Ano ba dapat i-play kundi yung mga nota sa papel? Sabi ng teacher, there's a lot more to music than reading notes sa mga pages ng music. Playing music is supposed to be fun. It's about the heart. It's about feelings and moving people and creating beautiful music and making it alive. And it's not about the notes of a page or songbook. Sabi niya, I could teach you notes on the page, but I can teach you the other stuff about music. So, he takes away her music notes, and then, why don't you come back for another week? Come again.
kang mag-focus doon sa ano. Alam mo na eh. And try to do something na galing sa loob. Balik naman siya, encourage siya, bumalik siya. Pero gano'n pa rin, yung clarinet niya, umipiyok pa rin. Alam niyo yung tunog ng clarinet? Parang pato. Parang pato yan. Pag pumiyok yan, talagang masarap. Nag-clarinet si Mrs. ko. Yun na encourage, talagang nagkaroon ng balot eh. For 1 week, walang mangyari, gano'n pa rin. And then, mamaya, nagkwentuhan sila ng teacher niya, sabi niya, sabi ng teacher, what do you like best about yourself? Ang sabi ng bata, my hair. My dad says it reminds him about sunset. And then sabi ng professor niya, teacher niya, then why don't you play the sunset? Nakarelate siya. So, yung lesson na sunset, pinilay niya. And she started to play the piece na about sunset, and then closing her eyes without reading the notes, nakuha niya yung pyesa, even yung pinakamataas na nota, at na-play niya ng napakaganda. So ano yung gusto kong makita natin dito? You know, sometimes tayo mga Kristiyano, we try to get everything right. We try to follow rules, try to do what the Bible says, kung nasa Bible, and this is very important. But thinking that everything will be alright, maybe God will think our small prayers are okay, but most of us know that it is not our works that win us God's approval. Alam natin napakahalagang obedience. Pero ang pinakamahalaga dito, that the Christian life is a whole lot more than obeying rules. It is that inner man being strengthened by the Spirit. Amen. Galing sa Panginoon. Galing sa Panginoon. Amen? Amen. Iba talaga yung obedience from the heart. Second, sabi dito, that Christ may dwell in your hearts by faith. Una, he prayed for what? He prayed for strength. Pangalawa, he prayed for stability. Stability. That Christ may dwell in your hearts by faith. Now, this is not salvation. Now, kung ikaw ay hindi pa saved, kung ikaw ay hindi pa ligtas, ang ibig sabihin ng hindi ligtas, si Kristo ay wala pa sa puso mo. Okay? Kung magdodrawing ako ng puso dito, at yan ay yung puso mo, si Kristo ay nasa labas ng puso mo. Kinakailangan tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Papasukin mo siya sa puso. Kung hindi mo pa ginagawa yan, dapat magawa mo yan before it's too late. Pero itong verse na ito, I don't think this speaks about salvation because saved na itong mga taong ito eh. Ligtas na eh. Ang sinasabi that Christ may dwell in your hearts by faith. Ang ibig sabihin niyan, si Kristo ay nasa puso na natin, pero sana hindi lang siya tinanggap bilang tagapagligtas, kundi si Kristo ay Panginoon ng lahat ng area ng buhay natin. Amen. Yan ang ibig sabihin. Yung stability ng buhay natin by faith. And sometimes kapag nagpipray tayo, pag pinag-usapan ng stability, ano ang pumapasok sa ating isipan? Yung security natin. Pag pinag-usapan natin ang stability at security natin, ang unang-unang papasok agad sa atin ay finances. Kami mga pastor, ganyan kami mag-isip. Yung budget for the week. Kaya pag tinignan namin ang offering, pag medyo mababang offering at ganito ang budget, malaking question na mukhang hindi stable ang ating ministry this week. O hindi secured ang ating pangangailangan sa week na ito. So, gano'n eh. Di ba? Naranasan ninyo. Okay? So, that's why we pray na
for financial blessings. Diba? Pray tayo. Pero, dito sa prayer request na ito, hindi finances ito. Yung sinabing that Christ may dwell in your hearts by faith, stability of the Christian life by faith, not just stability in finances. Amen. Ano ang palaging prayer request? May prayer request. Physical strength. Hindi masama yan. Pero, may pangalawang prayer request sa top financial na pangangailangan. Diba? Financial na pangangailangan. There's nothing wrong. May pinag-pray tayo ngayong gabi na may pangangailangan financial. There's nothing wrong. Pero dito sa prayer request na binigyan ko, he was praying for stability of the life of faith, not just stability in finances. Okay? So sometimes, ang focus ng panalangin natin, nakakalimutan natin yung stability ng pamumuhay, buhay pananampalataya, at lagi tayong nag-pray ng finances. So, for Christ to dwell in us by faith, is prominent yan na prayer request ito, dahil ito ang ibig sabihin yan, na si Jesus Christ, hindi lamang siya tinanggap bilang tagapagligtas, ang gusto ng Panginoon sa atin, tayo ay tirahan ng Panginoon na ang lahat ng area ng buhay natin ay pinapayagan natin siya na mag-control. Kasi halimbawa, di ba minsan, na-invite na ba kayo sa ibang bahay? Tapos sinabi sa inyo ng host, feel at home. Ikaw, Brother German, kapag napunta ka sa ibang bahay, hindi ko sa bahay, pero sinabihan ka nung kaibigan mo siya, feel at home. At home ka ba talaga? Hindi, wala. Gusto mo manood ng TV, hindi mo makita yung remote. Okay, kasi pag nasa home ka talaga, alam mo kung saan yung remote eh. Kaya, at home ba? Gusto kong manood ng Olympics eh, kung ilan na yung bronze ng kata. Nasa rin, nandun ako na may immigration ng kata. May mga tinanong sa akin. Ano ang problema, pero tinanong niya ako. You have credit card? Oh, yes. How much money did you pay? $350. Para sabi ko, okay. What are you going to do? Visit Philippine friends. Ano lang ang salita, di ba sabi mo, basic. Pero sabi ko, congratulations, Qatar had 2 bronze in the Olympics. We Filipinos, Manny Pacquiao. Di ba, ano siya, ganda para tayo. Baka yun ang patuloy, para sa susunod, kita na ako. Di ba yung at home ka, pag sinabi at home ka, nakakapasok ka kahit saan parto. Pero pag sinabi ng host mo, feel at home ha. Oh, sige, feel at home, sige. Anong ginagawa mo sa, pagdating mo sa, ibabagsak mo yung sarili mo, pag nasa bahay mo talaga, babagsak mo yung sarili mo sa, hindi ka matulog ka, nakakagano'n, bahay mo yan eh. Pero doon sa pag sinabi feel at home, pwede ka ba matulog ng gano'n? Minsan may sinasabi nga na, sabi ng member namin, Pastor, feel at home ha. Thank you, sister. Pero may aso. Feel at home ka ba doon? Sa bahay namin, yung aso ko, hindi, tinitiraan yung ano ko, yung paa ko, kahit baho yun. Lalapit siya, pag tinawag ko yung aso namin, tapos mapupunta yan sila ko. Pero ito, feel at home. Hindi mo makakata yung aso, hindi mo aso yun eh. Ang ibig ko sabihin, kaya ako sinasabi sa inyo, si Jesus Christ, tinanggap niyo sa puso. Tinanggap ko sa puso. Pero, ang punto dito, mayroong mga area sa buhay natin na hindi at home ang Panginoon. Meron tayo mga pinto sa puso natin, sa kwarto ng puso natin, ay hindi natin pinapapasok ang Panginoon. Gusto natin tayo may control doon. Diba? Diba ba? Gusto pumasok ng Panginoon sa pinto ng pintuan ng ano.
ng bahay mo, sa puso mo, ng finances mo. Ayaw mo pa kasunod. Kumakatok pa ang Panginoon. Diba? Pag sinabi mo, Lord, dwell in my heart by faith, that means I am giving you total control of my finances. Yun. I give you total control sa music ko, Panginoon. Lord, ibibigay ko sa iyo ang total control pagdating sa family ko. Ikaw ang control sa area ng business life ko. Ikaw ang Lord ng work. Ikaw ang Lord ng family. Ikaw ang Lord ng pagpapalaki ko sa anak ko. Ikaw ang Lord sa aming relationship ng wife ko. Pero sometimes ganito, hindi at home ang Panginoon sa puso natin dahil minsan merong scripture na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon pero ayaw natin payagan ng Panginoon. Ibig sabihin, sinasara natin ang ibang pinto ng ating puso at hindi siya at home. Pag at home ang Panginoon sa atin, lahat ng area sa puso natin, pinayaan mo, Lord, you dwell in my heart by faith. Hindi ka lamang pinapasok sa puso ko, Panginoon, para masave ako. Hindi kita tinignan na fire insurance ko. Tinignan kita na security ng mundo. Because you are better protector sa family, you're a better protector sa finances, you're a better protector sa lahat ng areas ng buhay ko. I trust you and I will walk by faith. You dwell in my heart by faith. Yan ang ibig sabihin. Eh, hindi lang siya residente. Presidente siya. Rooted and grounded in love. Alam niyo kung bakit security at stability of life ko? Kasi pag pinag-usapan ang pag-ibig ng Panginoon, it is described there in verse 17. Being rooted and grounded in love. Hindi ka pakakawala ng Panginoon. Alam mo si Pablo, nakakulong sa kulungan. Literally, prisoner talaga siya ni Caesar. Pero si Pablo, sinabi niya, oo, in the flesh, ako ay preso ni Caesar. Dito sa Rome. Pero sa totoo lang, preso ako ng Panginoon. At kapag kinulong ka ng Panginoon, ikukulong ka niya sa pag-ibig niya. At tignan mo itong lalim ng kanyang kulungan sa Panginoon. May be able to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, the depth, and the height. Doon ka ikukulong. Magandang makulong ka sa pag-ibig mo. Amen. Kung hindi mo kapagdududahan ang isang tao sa mamasa, ang tagapagligtas ng lahat. Kung wala ka duda-duda, ang pag-ibig ng Panginoon, pwede may pagkatiwala sa lahat. Ba't hindi ko pwede may pagkatiwala lahat sa Panginoon? Kaya nagmahal siya sa akin. Diba? Siya nagsabi sa akin, siya lang nagsabi sa akin na hindi kita iiwan, hindi kita pagkawin. Isa sinabi sa akin ni Brother June, nung nagmano siya sa hospital, si Joyce, attack siya ng asthma, tapos naging unconscious na siya, at sabi ng EEG, na siya ay 75% brain dead. Sabi niya, Pastor, nung umiiyak siya, sabi niya, binigyan siya ng 2% chances. Dati kasi, 50-50 ngayon, 75-25, and then lumit yung chances. Ang sabi ni Brother June sa akin, Pastor, huwag mo akong iiwan. Kaya bago ko umalis, pumunta kayo, sabi ko, Brother June, gusto ko lang mag-usap tayo bago ko umalis. Ayoko nang pupunta ng Qatar na nagigilty ako. Gusto ko rin bigyan mo rin ako ng consent ko. Alis ako sa ganyan sitwasyon. Pero, kasi sabi niya, kung sa iyo. Hindi na tayo na sabi ko, God, andito ako, tutulungan kita, tutulungan kita. Pero this is the time na dapat mo ma-realize at isa lang talaga na nato na hindi ko kaya Amen. Pero as Christians, nandyan yung ating kalinga at ibig. Amen? Amen. Yung pangatlo, yung pangatlong prayer, first prayer is prayer for strength, di ba? Strength for the inner man, not just the outer man. Strength, stability in life, not just stability in finances. Yung pangatlo,
yung pinag-pray niya dito ay, number 3, he prayed for sensibility. Yun sa verse 19. And to know the love of Christ, which passeth knowledge. And then this is the prayer request, that ye might be filled with the fullness of sensibility. Na malaman natin yung pag-ibig ni Kristo na nilampasan ang lahat ng karunungan. Okay? Upang mapuno daw tayo ng fullness ng Diyos. Sensibility to be filled with God's eternal fullness, not just temporal purposes. Tignan niyo ang mga prayer request natin. Marami sa prayer request natin, temporary in nature. Alam mo, ang prayer request ko talaga kay Sister Jess, mabuhay pa. Pero sabi ko, kung siya man ay paginingin ng Panginoon, it will just be temporary. Dahil ang isang taong na pagaling ng Panginoon, hindi pa rin magaling, mamamatay pa rin. Diba? Nagaling ang tao, wala namang sakit, mamamatay. Diba? People die either sick or healthy. Kung gusto nyo mamatay kayo ng sick or healthy, ganda na rin mamatay ng healthy, pero patay ka pa rin. Kasi ang pangako lang talaga ng Panginoon sa atin, yung pag nag-rapture na, yun, wala nang sakit talaga. No ills, no pills, no bills. Wala na yan. So ngayon, may pills, may bills. Pero yan, Panginoon naman ang supply. Pero itong prayer na ito, sensibility to it. Kung wala tayong sanctified sense of God's fullness, hindi tayo magiging strong, hindi rin tayo magiging stable. Dapat mapuno tayo ng fullness of God. Compare sa fullness ng abilidad o fullness ng karunungan. Okay? Yan ang ibig sabihin. Kaya pinag-usapan dyan yung dimension ng pag-ibig ni Kristo. Now, kapag ang isang lalaki at isang babae nagkakilala, kayo mga mag-asawa na nandito, naalala nyo ba yung unang araw na nagkita ang inyong mga mata? Ngayon, iba na eh. Hindi natin na nagkikita, inaamoy na lang doon. Aaks lang. Kaya, diba? Naging magkaibigan kayo. No? Tapos nagligawan kayo. Pakiramdam nyo lang talaga yun eh. Pakiramdam nyo na totoo yung pag-ibig. Totoo talaga to. Diba? Wala akong nakikita kundi siya eh. Totoo nga. So iba yung level eh. May medyo marami emosyon, di ba? Dahil nga lumabas yung maraming mga kanta eh, di ba? Di na makatulog. Di na makatulog. Di na. Ha? Di na. All one. Pero yung yung tinatawag na wedding day. Ow. Diba yung wedding day? Ibang level ng pag-ibig. Iba yun eh. Talaga. Iba yun. Ibang experience ang pag-ibig. Tapos pagkatapos nung na yun, sinabi na nung nagkakasal, yung may this is the bride. Ibang level yun. Yung physical na eh, no? And then pagdating sa honeymoon, mas malalim na level yan. Malalim na level yan. Honeymoon yan eh. Ibig sabihin, yung pag-ibig mula doon sa unang nagkita, tapos nung nagliligawan, tapos nung kakasal na, kinasal na, honeymoon, yung pag-ibig palalim ng palalim eh. Di ba dapat gano'n, brother? Sabi ko may asawa dito, uy, sumagot kayo! Pero bakit kaya pag nagtapos ng honeymoon,
Yung pag-ibig. Ano bang kung nagkasakit pagkatapos ng halong, naku, napagod ka, sweetheart, sa halong. Haligi, tatakbo na kita sa ospital. Dadalhin kita sa Merno, sa Asian Hospital. Doon tayo sa suite na room. Hindi kita pababayaan doon, babantay. Ako mismo magbabantay sa'yo. Susunod na taon, nagkasakit ko. Dali ka, may sakit ka, sweetheart, dadalhin kita sa doktor. Isang taon, kasama ng hospital, doktor na. Kaya may, pagkano, pangatlong taon, sweetheart, hindi ba yan masama yata yung bubo mo, uminom ka na lang ng gabi. Ang trabaho ha? Yung pangalang 4 na taon? Oo. Kung pagkatapos mo maglaba ha, pahinga ka. Wala kang gamot. Wala yung hospital ng manipula. Wala na yung gamot. Ngayon, pinapatapos mo na yung trabaho bago magpahinga. Diba? O sabi mo, pang-5 taon ko. Ano ba yung ano mo? Hindi yata masama yung nararamdaman mo ha. Sige na. Ha? Ano? Takpan mo yung bibig ko parang hindi kami mahawaan. Yung pag-ibig na nagkita. Tapos naghigawan, lumalalim. Tapos nung ano, lumalalim. Araw ng asal, malalim. Nung hangin mo, sobrang lalim. Pagkatapos yung hangin mo, parang di pa wala na pa ito. Ay hindi naging fullness yung pag-ibig. Yun. Ayun, kaya pag gano'n, hindi na follow up ba? Diba? Hindi talaga pinalalim ng nag-ano na yung mga babae. Nakaparinig ka. Sige, pastor. Hindi mo may ibabaw. Ano na yan? Nagiging weak. Ang nararamdam yung family ng insecurity. Kaya ito mahalaga itong pangatlong prayer request ito. Kasi ito yung mag-maintain, mag-keep noong pinag-usapan natin na una yung strength at saka yung ability. So dapat magkaroon tayo ng sensitivity. Kaya nga sinabi sa mga asawang lalaki ba, husbands, dwell with your wife. Oh, dwell with them according to knowledge. Fullness of knowledge at pinag-aaralan mo pa. Dapat pag-aralan patuloy natin ang pag-ibig na yan ni Kristo na lalampasan ang lahat ng mga karunungan upang mapuspos tayo ng kapuspusan ng Diyos. At yan babalik yan kung paano natin na-realize yung lawak, lalim, hindi natin maintindihan pero sinabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Tingnan mo, malalim yan. Langit, bumabasa dito. Buhay na walang hanggan. Habay. Yan ang mag-ibig ng Panginoon. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng buhay na putol-putol. mga Pentecostal talaga sa pagka na-save ka, pwede mawalang kaligtasan. Sa hindi. Binigyan ka ng eternal life, hindi naman putol-putol ng buhay ka. Buhay yan. Dapat makita natin ito. Niligtas tayo ng Panginoon at there is no question about the love of Christ. Pero, yun nga sinabi ko sa inyo, yung tatlong prayer request na yan, it speaks about the inner man at ang Holy Spirit ng Lord. Pagdating sa stability, ang Panginoon Kristo ng Lord. Pagdating sa sensibility, ang God the Father. Napaka-prominenteng mga prayer request. Bakit? Kasi yung prominenteng persona na kilala natin, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ang involved sa mga prayer request. Itong prayer request na ito ay prayer request na tiyak na sasagutin. Kasi ang nire-request natin is relationship sa Diyos. Yung pagmamahal na kailangan natin.
Amen? This is just a study that we need to include this in our prayer request, that the Lord Jesus Christ will dwell in our hearts by faith, that the fullness of God will fill us, and that the Lord and the Holy Spirit will grant us the strength sa ating inner. Mahalaga mag-pray ng physical strength. Mahalaga din mag-pray ng finances. Mahalaga din mag-pray ng karunungan. Mahalaga yan. Pero walang hihigit doon sa tatlong yan. Ang dapat natin ipanalangin sa Panginoon. Amen? Amen. Tayo na natin mag-pray. Bago ako mag-pray, I do believe that this is our greatest need sa Panginoon. Each one of us needs spiritual strength. Strength in the inner man. Alam niyo, mahirap maglingkod sa Panginoon kung gagamitin natin yung physical lang. Mahirap talaga. Mahalaga din talaga ang physical na pananakawan, pero mas mahalaga yung ating inner man. Mahalaga din yung si Jesus Christ ay hindi lamang siya pinapasok sa puso bilang tagapagligtas. By faith, dapat si Jesus Christ may access sa lahat ng area ng buhay natin. If there is an area in your life na hindi mo pa yan binibigay sa Panginoon ng control o susi, ikaw pa rin ang in control dyan, hindi magiging secure, hindi magiging stable ang buhay. Dapat talaga ipakontrol sa Panginoon. And whatever is that na sinasabi ng Panginoon, you know, meron kang area sa buhay mo na hindi mo pa ginigibaw sa akin. And the Lord Jesus Christ is asking you na, why don't you let me control that? Hindi mo na sa kamay ko yan. So sometimes, inisip natin mas magaling tayo sa Kanya. So it's about time na dapat i-recognize natin sa mga areas na yan na hindi pa natin sa. And then yung fullness ng Diyos. Fullness ng Diyos. That passeth all understanding. Diyan lang talaga tayo magiging payapa sa puso. Heavenly Father, we are all in need of these three prominent prayer requests na nilay down dito sa scriptures. And I just pray tonight that this will be our prayer request. On top of everything that we have asked tonight, we pray that you strengthen us in the inner. And Lord Jesus, I pray that we will all be willing here tonight na ikaw ay mag-dwell sa aming puso by faith, controlling our life, yung lahat ng access sa buhay ko namin, aming talento, sa aming talents, sa aming time, sa aming treasure, everything, ikaw ang Lord ng aming mga kawat, Lord ng aming family, Lord ng aming spiritual life, Lord ng aming mga anak, ng aming church. Panginoon, ikaw ito. And I pray that you will dwell in our hearts right now. Heavenly Father, we thank you for your great love for us. I pray that you will fill us with your fullness as you have shown sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. I pray that you will speak to our hearts tonight, and may this be our prayer request in a serious way na pinag-pray niya para sa kanya. Mga naabot, at ito rin po ang panalangin ko sa bawat isa, panalangin namin para sa isa't isa. Ito po ang prayer namin para sa Berean Baptist Church in Norway, para sa bawat believer na nandito. Ito po ang mga prayer request po. Salamat po sa kilos na ginawa mo ngayon. Ito po ang aking samot na in Jesus' name.